Again, thank you, choir, for that wonderful singing. Ayaw mong kanta ka lang tinood sa inyo ba? He touched me. He touched me. Pero manhid. Mayong hapon sa tanan. Mayong hapon sa tanan. Murag nabahin na niya itong simbahan? Dili, oy. Amen. Wala. There will be no division among us. Basta mapasabot o magkasabot. Ako nang itong akong wali about does man have free will? Man is created by God, having that wonderful na butang nga iyang gihatag kanato nga dili ta robot. God gave us the intellect so that we could make decision of our own based on our choosing. So God give us the free will. To exercise that free will, ayuhon nato na nga mag-guide na sa Ginoo through the Holy Spirit. Mayong hapon sa tanan. It's about the qualification of a preacher. Qualification of a preacher. Doon ay libro nga akong napay mga libro o sa diya sa opisina. O yung title, Preacher Quit. Yung title, Preacher Quit. Mga almost 400 pages. Then sa yung first chapter, yung gihiskutan about yung gihiskutan about mga Kristohanon o kasagaran ang iyang gihiskutan nito is that there are many church members that go to church but they never ask about the pastor, particularly the calling of the pastor. Diningon niya, out of 20 members in the church, only between 1 to 2 members do exactly understand what is a pastor, the calling of the pastor. Diningon niya, so that 1 out of 10 so-called pastor, usa lang ang gitawag, ang siyam dili daw. Dili daw, siyam ang dili daw. Then later, sa karon ng mga panahon, dugay na itong libro. Then later, bagura sa Facebook kung nabasahan, that almost 1,500 pastors nag-quit yearly sa ilang pagka-pastor. Nag-quit. Tungod kay usahay, of course, sa support, din usahay po tungod sa kabukaton sa trabaho, din kasagaran dili masabtan ang trabaho sa pastor. Na usahay, kanunay naga-demand ang mga membro, naga-complain, pero wala sila nagampo sa ilang pastor. Then open times usad nga because of anxiety. So I think nakakita mo 1,500 pastor quit yearly according to statistics. Then maybe next year usa ko dito. God forbid. Pero to be honest, may panahon ka na ito. Kanang mag-init, mga lain ko, magkuhan ko ba, pasayloan ko sa Ginoo. Pasaymutan ako nga, may nagpabilin ko dito sa dati na kung kuhan ka na ito, kay marag okay na unta karon. Din later on po, may kong pasaylo sa Ginoo, kay dili yun to po maayo. Pero, all in all, wala yun ko nagmahay nga nagpastor ko. Wala yun ko nagmahay. Tanan nga, katong akong ipamiyan, wala yun. I never regret to be a pastor. And in fact, there are times when I pray, Lord, how I wish nga imo kong gitawag na sayo. Maybe nagpastor ko dapat mga 24 years old. Kaya nagpastor ko at the age of 40 na. 40. But even din so, nagpasalamat ko sa Ginoo kay I was full of God. Then, many times and oftentimes, basta man nagwali, pagkagabi na,
it is always my prayer in my thanksgiving sa Ginoo nga, Lord, your wisdom is my treasure. Kanunay na ako naginasulti sa Ginoo, Lord, your wisdom, kana, muna akong treasure. Your wisdom. So karon itong tunan ang kini nga qualification of a pastor. Now, open your Bibles in 2 Timothy chapter 2. I just read it, then later, atong tunan. Din niya, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, but shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Now, when Apostle Paul wrote this to Timothy, yang first of all, yan ang ihatag as encouragement kang Timothy because he was still young to be a pastor in this church of Ephesus. O iya po ning concern tungkol kay, if you read in 1 Timothy chapter 1 and in verse 2, here you will find nga kini si Timothy is the son of the son of Paul in the faith. Timothy was the son of Paul in the faith. Nga si Paul ang nagmatuto kang Timothy dina sa panghigkod sa iyang pagtuo. Do ang mga ginikanan ni Timothy, mga Kristohanon, si Eunice o si Eunice, Bible quiz, o katong usa, na matuto siya. O sa dihang, yan yung gina-encourage si Apostol Pablo in this niya study, tungkol kay he will be facing, and is facing battle in the ministry. O I believe, ang battle sa ministry is in the faith, di na sa pagtuo. O kini nga pagtuo, naa din na sa pulong sa Ginoo. When the devil wants to attack a Christian, he will attack the Christian and destroy that Christian through his faith sa iyang pagtuo. Sa ibot nimong pasabot, pastor, kana nga pagtuo, iyang gubul na, asa na dito sa iyang pulong. Kadto nga pulong. Once mo attack na siya, iyang gusto nga imong tuison ang pulong sa Ginoo. By doing so, imong ginadinay ang pagkamatinud-anon o ang pagkamatinud-onan sa pulong sa Ginoo o ang imong pagtahod sa iyang pulong. Muna, once nga mga tuis ka, din naguba ang imong pagtuo. Sana, sa ibot imong pasabot, pastor, si Moses, sa diyang when Moses led the Israelites out of the Egyptian bondage, tanan mabuhat ni Moses nga mga butang nga posible. God's power na kang Moses. O kana nga power, when he heard the word of God and execute it, by executing it, it means that he had faith in the word of God. So nagahitabo, kung gusto sa Ginoo, di na kang Moses. O ang makita sa tao, ang gahom sa, ang makita sa tao, katong ginahimo ni Moses. Pero katong ginahimo ni Moses, dili to iya. Kundi iya to sa Ginoo nga gihatag niya kang Moses. Ug kato nahitabo sa dihang iyang nadungog ug iyang himuon katong sulti sa Ginoo saya. Ug katong iyang sulti iya tong pulong. Pero sa time nga sa una ang mga Israelinon nang walay tubig, di nangayo sila tubig kang Moses. Di mo sa Ginoo smite the rock. Di mo gas walang tubig. So, naipulong sa Ginoo, iyang gisunod, naitubig. Sa ikaduha, nagkumpli na po sila. Nung nakaroon sa Ginoo, speak to the rock. Pero tungod sa kagahian sa ulo sa mga Israel, gahi yun. Then nung niya, touch me, touch me. Mo pagkalaw siya mo kantungos, to be honest, di kayo ko kumpulmi. Di mo tanaw-tanaw ko ano yung nagkakanta, touch. Really? So di niya, speak to the rock. Tungkol siyang kalabot,
Gahig yun mo yung ning gawas ang tubig, pero ingon sa Ginoo, di ka na makasulod dito sa saan nga yuta. Di ka na makasulod. Ngano to? Tungod kay naguba ang iyang pagto. Do nag-work ang Ginoo siya, pero ang saad sa Ginoo wala na mahitabo siya. Kung si Moses niya, Lord, matupad din nga, tanaw na lang din ka. Ngay saad sa Ginoo, nga makasulod sila, Moses mismo, nato siyang kasing-kasing, pero wala siya na makadto. Nga naman, tungod kay nadaot ang iyahang pagtuo. So wala ning tupa tung saad sa Ginoo dito kang Moses. Tuo mo ana? Nakabasa mo ana? Oh. Ang nakakandito, daghan tong mga kung ato di nakasulod. Ang nakasulod lang sa original si Caleb o si Joshua. Ano to? Wa matuwis ilang pagtuo. Sa dihang ning adto sila nag-spy sila. Kang tanan ning ang ilang pagtuo, na sila pagtuo nga ang Ginoo could redeem them, and they were redeemed through the blood. But when they exercise that faith, the just shall live by his faith. Dito sila nangapaw. Kadto nga pagtuo nga that were redeemed them from slavery of Egypt. Kadto nga pagtuo, dapat katupod ang ilang ikinabuhi. Magkinabuhi sila nga matinuohon. Sa wilderness, nangapaw sila tanan. I understand that. So, mo ni ang warning when Paul give this warning and encouragement to Timothy, it is because nga he will be facing battle. Not only that, but he will be facing also mga opposition. Especially, you will find in 1 Timothy chapter 4 and in verse 12. In 1 Timothy chapter 4 and in verse 12, time sa murag na power ko. 1 Timothy, 2 Timothy chapter 2 and in verse 18, diri makita nimo nga si Timothy gihagit sa Ginoo nga magtuon jud tungod kay diri sa chapter 2 sa 1 Timothy, doon na siya diri mga kaaway nga iyang he will be facing. Ngunya sa 1 Timothy chapter 2 verse 17 niya, and the word will eat as that a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus, who concerning the truth have heard, saying that saying that the resurrection is past already, and overthrown the faith of some. Na doon ay mga magsulod sa mga sa simbahanan, dili nga iyang gitudloan, doon ay mga tao nga nahimong magtutudlo nga dili na mao ng pagtudlo. Ngailang tudlo, no, wa na'y pagkabanhaw ning agi ng tanan. Naanggot pasabot, doon ay he will be facing an opponent in which kini is a battle of the wisdom in the Word of God. Naanggot pasabot, nga doon na siya dapat he will counter this teaching of the image of the truth by the truth himself, nga diin muni ang gustong hitabuon ni Paul kang Timothy. Nga sa iyang pagpastor, kinahanglan napuno siya diha sa kaalam sa Ginoo, ginayahan sa balaan nga espiritu. So that in 2 Timothy chapter 1 and verse 12, diri gisaysay ni Timothy kining pagtuo, gisaysay na Apostol Pablo diri kang sa ang episode kang Timothy, kini iyang pagtuo nga diin na inculcate kang Timothy dinha sa pagtudlo ni Paul sa iya. Nga diri iyang gihatag ning testimony. Ngayon niya sa verse 12, 2 Timothy chapter 1 and verse 12 niya, for the which cause I also suffer these things. Diya, nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I believe, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day.
Nga diri mo makita ang kusog nga barbanan ni Apostol Pablo dina sa Ginoo. O kini ang iyang baruganan nga ina ligon ang akong pagtuo. Nga naman, I know whom I believe. Kaila ko sa akong gituhan. Ngangot pasabot, kaila siya siyang Diyos. Kaila siya siyang manluluwas. Na sinati niya yun ang Ginoo. I know whom I believe. Now, you could not stand in the faith when the object of that faith, wa ka masinati. Wala ka masinati, o wa gyud nimo kahibal-on mailhan kini siya. Muna siya nga, daghang manimbahay, nga alang pagtanaw, gasimba sila, pero sa kamatuoran, wala sila kaila, nining Diyos nga ilang simba. Muning, daghan mga, muna nga ang resulta, muni, nagkagulindiyang, nagkagubot-gubot ang mga daghang mga katawhan. Pero mga religious man ni sila. Ano man, tungkol kay doon na sila pagtuo, pero ilang gituhan, dili mamaw. Kung sa ibot ni mong pasabot, pastor, wala nila mailhin. Wa sila kaila. Pero si Apostol Pablo, ingon niya, for the which cause I also suffered these things, pero nevertheless, I am not ashamed. You could not be ashamed if you, for I know whom I believe, I believe, and am persuaded that he is able to keep that which he had committed unto me against that day. So, tanawa karon sa atong mensahe karon sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 to verse 16. Tanawa ang iyang panambagon karon. Kini nga panambagon di lang para anang nila nga itong subject, qualification of a good Christian or a good preacher. Nga kaya tanan mga magsasangyaw sa pulong sa Ginoo. Dapat na. Pero ako lang nang gibutang diha nga mensahe. Pero so karon tanawa ang iyang panambagon. Sa verse 50 niya, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, that but shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Now, tanawa ang iyang encouragement, primero. At tanawa ng word na study. Kinsa sa inyo ang nakaganihang buntag o kagahapon, sabot, ang nagbukas og iyang Biblia. Kinsa sa inyo ang nag-abri sa Bible kaganihan o kagahapon o sa inyo ang adlaw kinabuhi, Lunes, Martes, kinsa sa inyo ang nag-abri o nagabasa o kung kuan pa nagatuon. Now, kini nga encouragement is for every Christian. Kay ang wisdom na diin ginahatag sa Ginoo sa mga tanang magtuto kana nasa iyang pulong. Wisdom, ang kaalam nasa pulong sa Ginoo. So, ang pangutan kinahanglan ko ay ngaman niyang pulong. So, kinahanglan nga di lang kayo magbaton, kundi di bulik gaton basahon. Kung now this is common study, pero pumunta na kinsa sa inyo moral bisod mo risk hapangan, pero kini kinsa sa inyo ganihang buntag nagbunit og cellphone amurag 100% siguro. Cellphone. Hantod ganiha, udto. Sa ibot niya mong pastor, daghan sa ato karon ang napuno og kaalam sa kalibutan. Kalibutanon kaalam. Kani kung usay magkumpara ko mutanaw ko sa kanyang mga batanon, lupig ko ninyo oy. Lupig ko ninyo, mga kwan-kwan lang, lupig ko ninyo. Di, okay ba na? Lupig. Lupig ko ninyo nga naman. Talagsa naman ko gaana. Pero kamo kanunay man. Then kusog pa kayo mo mag-search, nala, basta mag-type. Ako mag-type, usay,
putluhon pa yun. Usay maglagot ko. Usay pag-text na ko, usay di pa yun mamali pa yun ang spelling. Di rin usay, gusto na ko balikon. Kaya naman day teknik na pag, naday mo, plus lang ito ang kuring, ipindot lang nimo. Ang taas nga, murag, likin. Butang nimo, pag naday sa taas ka, may bakulan na ko, like, pagkaabot nimo, like, tanaw nimo to, likin, light name mo, Philip, ano ba? Ako kay word for word man. Pero kamo, nga naman lupig ko ninyo, kaya naghatag man mo daghang panahon ana naman. Pero sa Biblia, lupig po mo na ako. Lupig kayo mo. Adi mo magdaog ka usay sa ako. Nga naman, nagkadibot man ko ani kayo. Ang sa diferensya ato, ang atong devotion. Lahi ang sinyo, lahi sa kuha. Pero ang key is, katong pagdibot na ako panahon. When you study, you have to devote a time for it. Mo sit aside yun kag panahon. Kamagtuon. Tama na. Ay, now, mo ni ang gusto sa Ginoo. Nga mapuno tag-aaral niya, study. Now, when you speak about this study, actually, sa Psalms chapter 119, kining Psalms 119, nag-iskot niya about, generally, ang iyang giniskutan dali is the Word of God. Yan ang Psalms 119. Ang iyang pinaka-mintot gina is ang pulong sa Ginoo. O diri, ang pulong sa Ginoo, iyang gina-exalt. So that you will read in Psalms chapter 119. Tanawa iyang unsay gisulti niya sa verse 12, sa verse 36, o sa verse 37, ato lang sundon, sa verse 73. Niya sa Psalms chapter 119, verse 12 niya, Blessed art thou, O Lord, niya, teach me thy statutes. Na tudloy ko. Nauna kong ginapakita din ang desire ni sa writer, and many believe, kini si David, na tudloy ko sa imong statute, Ginoo, ang sa imong pagkaikaw, sa imong mga pamaagi, tudloy ko. Muna nga later on sa Acts chapter 11, unya David is a man after God's own heart. Nga naman, tungod kay napuno siya kaalam, di na sa Ginoo. Kung sibot pa na, he desired to learn. He desired to learn. O iyan yung ginapangayo sa Ginoo. Amen. Now, have you asked that God will fill you with His wisdom? Maba mo, anak? Taga mo, barog ko diri, abin nyo, akong ginaampo kanunay muna. Kanunay good nga nagabaro, Lord, speak to me. Din akong claim nga, nagsaad ka nga, katong balang spirito, mo'y ang iyang kaalam, mo'y iyang hiatag kano, nga may ang gamiton, para sa pagtudlo sa imong pulo. Kanunay na ako nang ginaampo. Kung magluhod ko diri, kadtog yapon nga pag-ampo. Nga naman na, tungod kay, when you study, you desire to learn. Pero kung wala kay desire sa pag-learn, kasagaran, kini, tungod kay, kung wala kay desire to learn, tungod kay usahay, ang imong pagtuo o usahay, tama na tong unsay imong nabahuan. Nga ang buot pasabot, nga when I was still a student ni Pastor Siat, niya never come to this class nga ang imong pagtan-aw kay balo ka. Nga yung buot pasabot, do not come to this class when you think that your glass is full. Because by the time that you think that your glass is full, dili na nako masudlan. Ang iyang huto dingon niya muuni. If you want to learn, come to this class empty. So that when you go out, it could be masudlan na. Maybe dili kayo daghan or daghan, magdepende po na sa imong desire ng kutlo sa pagtulungan. Muna daghang mga Kristohanon na minus lang gihapon. Because dito ang atong pag-grow sa atong pagtuo ug pag-grow sa atong pagtuo ug nagamature sa to is based upon the knowledge nga naa sa ato as Ginoo. Muna ang pag-ampo tanawa, ang pag-ampo karon ni Apostol Paul sa makasimbahanan, tanawa yang pag-ampo.
Specifically, tanaw sa Ephesians and Colossians and even Philippians. Sa Ephesians chapter 1, tanaw sa verse 15 to verse 18. Tanaw yung pag-ampo sa Pablo. Yung pag-ampo, not much about the greatest fool. Not much about the greatest fool. Ang gusto sa Ginoo, that you are being enriched and you want to be rich, you should also be rich toward God. Uy, I'm sorry, ano naabot ng galito? Dili ako tamang ginaremind ba? Sometimes we desire to be rich, but we also dalo diha sa Ginoo, di balansi. Ngun sa Ginoo, buang ka. Ito, muto yung basi sa mga buang. Nga nag-desire nga mahimong dato, pero dalo sa Ginoo. Kadto buang. So, karon sa Ephesians, muna yung pag-ampo. Pero sa verse 15 to verse 18. Yun niya, wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation of the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Ang ampo niya kini, mapuno kamo og kaalam, mapuno kamo og pagsabot. Asa to? Pagtuon mo. Mutuingon niya sa sikang pagtuon jud. Kay ang kaalam, mabatunan na, di na sa pagtuon. Muna nga dunay maalamon nga mga engineer, dunay maalamon nga mga doktor, maalamon nga mga nurse, maalamon nga mga asa na, nagtuon na sila. Pila ka tuig na nila nga gitunan. Tuon, ingana pod ang gusto ni Apostol Pablo sa tuwa. Nga magtuon ta para dako atong kaila og atong kaybalo og pagsabot dinha sa Ginoo, particular sa iyang mga pulong. Ang tanawa sa Philippians na po. Sa Philippians chapter 1. Notice in verse 8 to verse 11. Ano po niya, for God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ, and this I pray, that your love may abound yet more and more to the knowledge, and more in knowledge and in all judgment, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Natanaw itong similar na word, makita niyo mo si Ephesians, knowledge na po. Asa ng knowledge? Sa pagtuon, Jude. Pagtuon. Asa ng pagtuon, pastor? Pagtuon, sa pulong sa Ginoo, o pagtuon sa eksperyensya sa atong kinubuhi, mabasi, makita niyo mga dito nagbasi sa atong kahiblo, diha sa pulong sa Ginoo. Amen. Then you will find also that in Colossians. Na ang Colossians po, ang yan ang gusto nga pag-ampo, nga katong kahibalo o ang pagsabot. Asa to? Study. So karon ingon niya sa 2 Timothy, una sa tanan, para kang Timothy, nga diin iyang the son of faith, karon as he minister to people in this church, and as of us as Christian, as we minister sa atong kaugalingon o sa atong mga palibot, sa atong pamilya, ingon niya sa 2 Timothy chapter 2, una niya, study. Din ano man niya, to show thyself approved unto God. The approval of God unto you, ang sibot na, is your kind of learning sa pagtuon. Kay din lang nimo mamatud-an ang kahibalo nga ginapadayag sa Ginoo alang sa imuha. Tuon ka. Now, sa Biblia, diri ang iyang foundation nga mahimo kang uki ka sa Ginoo. Asa niya study. That niya study
Para to show thyself approved unto God. Dili kay ngani. Daghang mga matawag nga usahay, maayo man ni. Para sa among gadtuan sa atong Sabado. Atong akong giwalihan Sabado. Kagahapon. Daghang mga pastor dito. Daghang mga ang uban dili mo kan. Napay duha ka newscaster na to dito brad. Katong akong atubangan mga newscaster na ito. Diyon katungo sa newscaster nga pastor po. Diyon mo niya karon lang ko nakadungog ato nga wali. Wapo kayo ito. Yan, wapo kayo. Yan. Then, akong ginakuan mga kining mga basic naman eh. Kini wala ni gatuon. Akong mga kauban, di ko magawan. Katong akong mga kauban ito, approve kayo ko nila sa akong pagwan. Amen. Ako nga sa ako, approve kayo. Ngano to? I study. Kung approve ko sila, samot pa nga approve ko sa Ginoo. My confidence in my preaching is because I study. Nagtuon ko. Muna nga bisag kin sa matutok, di ko nagakuan pero the confidence of a person when he face bisig asa, bisag sa korte, mga abogado, mga isog na sila mo makigatubang, kay nagatuon na sila, gaandam na sila. Pero never mo atubang kag mga kanang mga sana na para sa kang clear, anti-clear, bugok pataka na istorya. Makaulaw. Narabay mga tao nga, klaro kayong mali, bugok, di maulaw. When I study to show thyself approved unto God. And ikaw po doon when you study yourself, ikaw mo build up ka o confidence. Ano man? Because to study is to prepare yourself. Okay rin mo. Muna nga, atong mga min, ako man yung bisagin nga nila, ako ning ginatuluan sila. Ngayon ako kung, mo tindog gani mo. Ngayon mo tindog nga paloy-paloy. Kung mo tindog yun mo asaman. Dahil kung murag paloy-paloy mo, kay ang inyong pagtanaw, nga mas maayo, mas maayo, mas taas ang inyong ginatubang. Kana di na mao. Ang tudlo sa kwa, kung mutindog ko, ako'y nakahibalo. Kini matawhanan ni wa kahibalo. Dayon mulig-on pa yun kay magtuon man yun ko. So, makabarog. Kuan ko, dili kay, kasagaran ka nang wala gatuon. Sabi ninyo ka nang, pasaylo lang ko ninyo ha, ay, sorry yun kayo kay, murag katong kuan gani, anang magsultig murag. Wala na room in speech. Kanang murag dili tinuod. Di yun tinuod. Wala murag. Ang sulti sa Ginoo mo na. Dili kay murag ang sulti sa Ginoo atong nagadawat to. Study. Dahil mga Kristohanon, dapat kita mapuno ka para approve sa Ginoo. Asa to, tuon. Pangutanan, natuon ba mo Biblia? Maglisod og tubag. Pero ang cellphone, agkay sila lang nahapit na nagbudlat yung mata. Sa di pag yun, kaon na. Kanya lang kay thrilling pa kayo. Pa. Nya, wag ko tuma, okay ra. Muna nga, sa diri. Ngayon, pasalamat ko sa Ginoo kay wala na kayo nabili nga may Biblia diri. Pasay na yung mga bili din nga may Biblia. Pasay, pila na kabulan to ito. Pero si Jasper one time, si Jasper ba to siguro, nabili niya cellphone diri. Apal, dagan-dagan siya, oy. Ano sa to? Hindi ako sa to, ha? Akong cellphone, ano? Kakag. Ang cellphone mabilin, murag mamatay na yun. Ano? So, study to show thyself approved unto God. Doon niya,
that a workman that needed not, kana ingon ako to be ashamed, ako nang isulti ni, a workman that needed not to ashamed. Kung saan ibot pasabot, when you study, you build confidence. Why? To speak. Why? Because you have studied, you have that knowledge. And you have, muna, doon kay abilidad. Kaya nagatuon man ka. Di yun magsilbi, nga mo daog ang usa ka tawo nga may pagtuon sa tawo nga nagatuon. Di magsilbi, bisag wa nga. Una nga, ayaw lang mong kalain. Muna siya, usahay ka ng mga, kini nga pastor ni wa ni gatuon. Mo anak ko na ka lang mag-conference ka na to. Dahil sige pakatawa, kana kay wa nagatuon. Maghimo na lang mga nag-joke na lang sa pulpito. Kay wa may ikatundo. Wa nagtuon. Muna siya nga, ang resulta sa wali na ako kagahapon sa Davao, abin nyo. Pero ayaw mo uban-uban sa ko ha. Karong May 28, giimbita ko, kay naman sila isla brad. Silang isla, na daw siya dagkan nga kanding, murag 20 kapin nga kanding, dagkan daw siya mga manok. Murag yung manok na Bisaya, mga 4 katrian itugon. Adto ta pastor kay para makidin Philip daghan pa daw yang gi sa iyang on Facebook namingit siya na makakod mga lapu-lapu yang ni kadag ko. Wala ko mga presko katong gihatag lang sa ko bukog man to. Pero korot astang bukog. Kay giprito man astang bukog oy. Lapu-lapu man pud. Mo yo kong imbitahon dito. Mag-overnight ka pastor kay study. Tuon. Di niya, that the man of God, niya, that a workman that did it not to be ashamed. Bantay mo ani. Kung dali lang mahibuan ang usa ka mamumulong, nga wa gatuon. Dali lang yun ako masakpan na. Mahibalog ka. Katong iyang continuity sa iyang kwan, mahibalog ka. Then, niya, a workman that di niya, rightly dividing the word of God. Kung ka-observe mo ka na atong devotion, kung bisan sa akong pangwali, kung bisan sa akong pagtudlo, muna nga, katong bilas ni mo, Brad, na nagpastor na gani, Brad, Brad Janjan, gani si Kondel, nagpastor na po. Si Rod, itong taga Manila nga manimbahay diri. Unya, ako gusto kung dito kami titira sa Davao at Agong. Gusto ko dito kay Pastor Kabir kay marami ako matutuhan. Ay, lang gisulti sa inyo hanggang yan ang ginasulti. Dagkan daw siya matunan diri. Di niya, nagtataka ako bakit si Janjan hindi nag-build ng faith kang pastor. Sabi, tingin ko lang, dahil sa akin. Pero sa Panginoon yan, build talaga siya. Rightly dividing the word of truth. Rightly. Tama nga pagbahin-bahin. Now, nga ni, tanawa, sa 1 Corinthians chapter 2. Sa 1 Corinthians chapter 2, mo ni yung may tabo sa mga katawan sa Ginoo. Ug maog yun ni. Pero, timan-an ninyo, kadtong one word, the first word nga iyang isulting, study. Now, tanawa sa 1 Corinthians chapter 2, verse 10, up to verse 16. Ngunya, but God had revealed them unto us by Spirit. Dunya, for the Spirit searcheth all things, ye the deep things of God. Now, sabta ni, nga kini niya, but God hath revealed them unto us by Spirit. Kini, nag-hisgot kini, nga kining kaalam nga ginahisgotan ni Apostol Pablo, nga diin mo ni iyang ampo para sa mga kasimbahanan ni ang gisultan ni mong epistle, nagahiskot siya niing mong kaalam nga gi-reveal di ay ni sa Ginoo saya pinaagi sa balang espiritu. Naambot pa sa butingani nga ang sabi ni Ginoong Kristo that after that, before that he will be crucified,
niya mo adto sa iyang ipadala ang balang Espiritu, in which that Holy Spirit will reveal unto us truth. He will give us the understanding of the Word of God through the indwelling of the Holy Spirit into the believer. Karon gisulti ni Apostol Pablo. Ingon niya, but God hath revealed them unto us by His Spirit. Doon niya, for the Spirit searcheth all things, ye the deep things of God. Din niya, for what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him. Even so the things of God knoweth no man but the Spirit of God. Asa ni? Muni karon, nagatuon ta. Pero di idea sa itong pagtuon, as we decide it, mo to yung sa Ginoo, if a man seek, term niya, decide to seek me, di niya, I will reveal myself unto him. Nga kung ato gyud nga kanang murabag nangita ka og nawad-an ka og bulawan, nga imog yung Panginoon niya, iya nang ipakita sa imuha. Now, ingani, many times, kung nagatuon ko, sama inganang akong ginahimo. Din, by the grace of God, usay na yung sa kabersyon ko nga akong mabasa, taod-tod, mahinumduman ako na ato sa Old Testament, ha? Na ato sa Old Testament, hantod nga na-use ko, na imong familiarize na akong puno sa Ginoo. Pero kadto actually is the working of the Holy Spirit sa ako nga naga-search for truth. O kini ang katumanan siyang saan. Ngayon niya sa verse verse 12. Niya, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Katong freely given to us of God, kini mga revelation sa iyang mga pulong, mga kamatuoran ni. Freely niya, kung sa ato pa, ang Ginoo, gusto niya ni, na naanis ato. Kay kini, ang butang nga, iyang kristal, nga i-reveal niya iyang kaugalingon sa toa, ang iyang mga pulong, nga nag-build up sa toa, og confidence, faith, og nag-pamature sa atong pagtuo siya. Kini nga pamagi. So, tanaw sa verse 13 niya, which things also we speak, not in the words which men speak, which man's wisdom teacheth, but which is the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Comparing spiritual things with spiritual. Now, oftentimes kung nagatudlo ko, say makita ninyo, mukot ko din sa New Testament, din ibalik na mo, isa-isay na ko na dito sa Old Testament. Nga ang pasabot, nga ang pulong sa Ginoo, nagasumpay-sumpay na, dili na nagasukwahi. Nga diin kung mong tanawon, nga ang revelation sa Ginoo dito sa Old, kumaurang gyapon nga ang Ginoo aga bag-o nga gina-reveal niya bisan di sa toa, nga usahay kini di masabtan sa mga dili magtotoo. Muna ingon niya, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Din ingon niya sa verse 14, but the natural man receiveth not the things which the Spirit, the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Nga yung ginasulti karon, yung gina-compare, nga kitang magtutuo, wala ni nga revelation sa ilaha tungod kay wala pud sa ilaha tung indwelling sa balang espiritu nga mulid sa ilaha dinha sa kamatuoran. Nga ambot pasabot sa tanang magtutuo naa ani nga pribilehiyo. Because of the presence of the Holy Spirit unto us, which is not only to control us but to lead us unto all truth. So tanawon sa verse 15, sa verse 16, tanawon karon sa gisulti. Ngunya, but he that is spiritual, judgeth all things. Yet he himself is judge of no man. Di niya, for who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? Niya, but we have the mind of Christ. Amen. Study.
qualification of a good Christian, number one is study. Pero not discounting always the dependence of us as preacher or mga magtutudlo sa pulong sa Ginoo. Not discounting kadtong power of the Holy Spirit na diin mo'y atong gisaligan nga mo'y mutudlo sa tuwa through His revelation sa mga katuran nga gusto niyang mabatunan. Amen. Now, how wonderful it is to have the Word of God. Many times I said, after nga, karon na po, after nga human sa tibok nga adlaw nga panimahon every Sunday, pag nag-ampo ko, akong sorti, sa ganun, Lord, thank you. Your wisdom is my treasure. Ano na yun na akong ginagawa? Lord, thank you. Ang imong wisdom, muna akong treasure. Amen. Let us stand up and let us pray. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa mensahe nga imong gihatag kanamo karon nga hapon. Nagahisgot kanamo sa challenge sa mga katawhan sa Ginoo. Dina sa pagtuon sa imong pulong. Kay diri kini ang foundation, ang kamatuoran nga diin mahatag kanamo not only sa wisdom sa pag-ila sa among Dios ug sa among luwas, kundi sa kaalam nga imong gihatag kanamo sa pagkinabuhi nga angayan ug dalaygon sa imong atubangan. Ang imong mga pulong o Dios kini mga bulawan nga diin mo'y naghatag kanamo og kusog, naghatag kanamo og pagkiya, naghatag kanamo og kahibalo sa pagkinabuhi nga matarong sa imong atubangan ug sa pagkinabuhi nga mahimong suga sa mga nasa sa mga kangitngitan. Gusa dalaygon ikaw Ginoo. Ug akong gusto o Dios ug kini imong gusto nga magtuon kami. Kay ang pagtuon sama sa usab sa mong pagpakaon sa mong kalag ug espiritu. Nga diin mo ni naghatag kusog kanamo. Kusog dinha sa pagpadayon ug mapadayon dinha sa pagkinabuhi nga harandon ug pagkinabuhi nga diin imong gikahimutan. Busa dalaygon ka o Dios ug dalaygon ang imong pulong ug kini among gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Study. Pagtuon. My faith looks up to thee, the Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray, take all my guilt away. Oh, let me from this day be holy, God. May thy race grace impart strength to my fainting heart, my shield inspire. As thou hast died for me, oh, may my love to thee pure, while my chainless feet are dignified. While life's dark maze I tread, and griefs are misread, be thou my God. Let darkness turn to day, while sorrow steals away. No, let me ever stray from thee. When ends life trials and grief, when this poor soul is free, shine o'er me, Lord. Blessed Savior, there in love, fear
let's pray nga maybe this week palit ta og katong bago nga katong pas ano, pero lain na po nga style. Parang makita ninyo ang sa tawag basta bago daw na. Nana, saan si tawag to, Brad? LCD? Ayan. ABCD daw. Yeah. Tamapuan. Si John Glenn siguro itong papakita na ni John Glenn. Kaya ikaw may operate. Amen. Marag okay na akong atong simbahan. Okay na. Pero doon ako'y amigo ko na ito. Ngunit sa ko, it's not about the building. It's about the people in the building. It's not about, pero we need a good building. Kaya as God's prosper us, atong yung ibutangan ang mga butang. Na makita ko for the glory of God. Amen. Salamat, Lord. Continue to pray. Maybe wala mong ga-apil o ampon eh. Continue to pray nga makapalit yung tagluti diri. Either ini o either dito. Para na tayo parking space. Ako yun ang ginaampo sa Ginoo kay Kit. Mabuti yun ang panahon nga una kana ang problema mo nato ng parking space. Una nga atong ginampo na kay of course Antonia proactive. Wala pa kinahanglan nga panyo. Kay sa mangita ta din problema. Nga pray hard mo na matay ka na para sa parking space. Okay, let's bow down here for prayer. Most gracious and loving Father, we just give the thanks for thy faithfulness upon answering our prayers, Lord. Nining mga walay pagsimba diri, walay pagwalid diri nga wala gisugdan diha sa pag-ampo diha kanimo. Kini mo pag-ampo kanunay nga among padayag din kanimo, pamagi nga padayag namo diha kanimo ang kanunay namong pagkinanglanon kanimo. Pagpadayag nga kami nagadepend diha kanimo sa tanan. Dili sa among kaalam, dili sa among abilidad, dili sa tanan nga sa amo, kundi dinha kanimo. Because the power belong unto the Lord. Ang power na diha kanimo. Pero kini among giampo nga maging anak kanamo tungod kay gusto nimo nga gamiton kami ug imo kami gigamit usab karon. Salamat sa imong mga katawhan nga dunay gugma o Dios dinha sa pagpamati sa imong pulong. Salamat po Diyos sa mga tawhan nga dunay gugma na bisan usahay dahil sila sa mga busy sila mga kinabuhi usay naikapuyon tungod sa mga buluhaton sa tibok semana. Pero wala nila gidumili ilang presensya ng ilang ginahalad ang ilang lawas o mga kinabuhi para ning panahon nga din among gihatag for the purpose nga ikaw among pagasimbawon, pagahimayawon, pagadaygon o pagkutdo o mga pagtulunan nga naghatag kanamo og paglig-on sa mong pagtuo sa pagkinabuhi uban kanimo. Busa dalaygon ka ug among ginabalik kananay ang mga himay ang kanang himaya ug kandungganan diha kanimo inubanan na usab sa pag-ampo ng imong ubanan, pananginan ang imong mga tawan sa ilang mga negosyo, sa ilang mga trabaho, sa ilang mga biyahe, ang pinga sila Ginoo ug sa mga purposes nga na ilang personal nga mga panginahanglan. Apan o Diyos, tabangi sila o pinumdumi sila that we desire to be blessed but also to be a blessing. So salamat po Diyos sa imong presensya nining tibok nga adlaw panimbahon o kini among gipasalamatan diha sa ngalan sa mong bugtong mga luwas nga silong Kristo. Amen. Salamat.